Magandang araw mga kapiston, panibagong video na naman ang aking ginawa. Ngayong araw na to mga kapiston, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano pangalagaan ang inyong sasakyan sa panahon ngayon na naka-quarantine tayo or naka-lockdown ng ating lugar. Bibigyan ko kayo ng 5 tips para mapangalagaan ito kahit nasa quarantine tayo. Number 1, iparking sa maayos o malinis na lugar ang ating sasakyan. Mga kapiston, iniiwasan natin dito na pasukin ng daga ang ating engine compartment ng ating sasakyan. Kapag nangyari yun mga kapiston, malaking problema yun sa atin. Kung sakaling ipapaayos mo yun o kung sakaling nangyari yun mga kapiston at ipapaayos mo sa kasa, malaki ang babayaran mo mga kapiston kasi idadiagnose nila yung kung ano yung mga naapektuhang wiring o naapektuhang mga parts ng sasakyan. Idadiagnose nila yun. Sa pagdiagnose pa lang ng mga kapiston, may babayaran ka na plus yung labor plus yung parts na papalitan. At kung warranty pa naman yung sasakyan mo mga kapiston at nangyari yun na nginat-ngat ng daga, may ibang brand ng sasakyan mga kapiston na binuvoid nila yung warranty kapag nangyari yung ganung sitwasyon. Kapag ginat-ngat ng daga or kapag binaha ang sasakyan, automatic mga kapiston void yung iyong warranty. Kapag nangyari yung mga kapiston, ikaw na mismo ang magbabayad ng wiring ng sasakyan kasi wala na siyang warranty. May mga wiring mga kapiston na kailangan mo talagang palitan ng buo. For example, nginat-ngat ng daga ang ating wiring ng airbag. Hindi yun nire-repair mga kapiston. Hindi yun nire-repair kasi napakasela ng airbag. Automatic papalitan mo talaga siya ng buong harness para kasi ang airbag yan yung pinaka safety natin sa ating sasakyan. So hindi yan nire-repair basta-basta. Ang ginagawa nila dyan, buong harness. So kung nginat-ngat yan ng daga mga kapiston, void na ang warranty mo, magpapalit ka pa ng harness ng airbag. Okay lang yung mga engine compartment mga kapiston na halimbawa yung isang wire ng ignition coil, injector, kaya nating i-repair yun. Hindi natin kailangan magpalit ng buong wiring kung hindi naman na-damage ang PCM. Kung damage pa ang PCM, magpapalit ka pa nun mga kapiston. Kaya iparking mo mga kapiston sa magandang lugar. Meron tayong nabibili sa Ace Hardware mga kapiston na yung pantaboy ng daga. Pina-plug in lang siya na sa 220 volts. Para siyang electrical wave na tinataboy niya yung daga. Nakita ko yung mga kapiston sa Ace Hardware. Pwede nyo ma-check doon yung ganong klase ng pantaboy sa daga. Number 2, siguraduhin mong nakasara ang mga pintuan at bintana ng iyong sasakyan. Mga kapiston, iniiwasan natin dito na pumasok yung virus sa loob ng ating sasakyan kasi sabi ng mga eksperto na nag-i-stay yung virus sa hangin ng ilang oras. So iniiwasan natin makapasok sa ating sasakyan yun. Hindi lang virus mga kapiston ang iniiwasan natin. May posibilidad na kapag naiwan mong bukas ang bintana ng ating sasakyan at pinasok yan ng pusa, malaking problema yan mga kapiston. Napakahirap tanggalin o linisin ng dumi ng pusa. Lalo na kung ang seat cover mo ay hindi naman leather o yung tela lang. So napakahirap linisin mga kapiston. Maglalaba ka talaga ng seat cover ng iyong sasakyan. Kaya iniiwasan natin yun mga kapiston. Yun yung number 2 mga kapiston. Ilak mo yung pintuan, isara mo yung mga bintana para sa ikakaayos ng iyong sasakyan. Number 3, siguraduhin naka-parking brake o naka-handbrake ang ating sasakyan. Mga kapiston, halimbawa ang iyong parking area ay medyo naka-slide. Napaka-importanteng naka-handbrake yan o kaya naka-foot brake. Kasi mga kapiston, kapag nakaparking lang yung shifting lever mo, pero hindi ka naka-handbrake or naka-foot brake,
nadadamage dyan mga kapiston yung mechanism ng shifting lever. So iniiwasan nating masira yun. Kaya kung ang parking area mo ay medyo slide, napaka-importanting i-handbrake mo mga kapiston or foot brake. Kung foot brake, if gamitin mo yung foot brake, mga kapiston, walang problema kahit taon yung naka-handbrake o naka-foot brake, walang madadamage yan. Basta pinapa-start mo lang yung makina, walang problema kahit ilang buwan niya naka-handbrake o naka-foot brake, walang nadadamage sa brake system niyan mga kapiston. Kaya mas pinapayo ko sa inyo na gamitin nyo yun kapag hindi nyo gagamitin yung sasakyan, lalo na kung naka-slide yung parking area mo. Number 4, lagyan ng car cover ang iyong sasakyan. Mga kapiston, halimbawa ang iyong parking area ay wala namang bubong, napaka-importante mga kapiston na meron niyang car cover. Kasi ang iniiwasan natin dito ay yung pintura. Kasi sa init kasi mga kapiston, mabilis mag-fade ang pintura ng sasakyan. So kapag may car cover, naiiwasan niya yung pag-fade ng pintura. Tsaka sa panahon natin ngayon mga kapiston na mayroong virus, kung sakaling may magkaroon ng virus yung ating sasakyan, sa car cover muna siya pupunta, and then pwede siyang patayin ng init. So mawawala yung virus na yun kasi may posibilidad na mapatay siya ng init, tsaka hindi na siya makakapasok sa body ng ating sasakyan kasi nga may car cover yung ating sasakyan. Bibigyan ko kayo mga kapiston ng magandang brand ng car cover. Nabibili din ito sa Ace Hardware, yung Otter brand. May dalawang material yun, may dalawang klase yun mga kapiston. Yung isa manipis kasi, kulay silver yun. Yung isa medyo manipis, tumatagal siya ng 6 months. Pero yung isa, taon ang tinatagal niya kasi makapal yun eh. Meron din namang isang rubberized doon na maganda ding klase. So yun lang ang bilhin yung dalawang yun, yung Otter tsaka yung isa na rubberized. Maganda rin yun mga kapiston. Number 5, i-start ang makina every 2 days kahit 3 minuto hanggang 5 minuto. Bakit natin kailangan gawin ito mga kapiston? Kasi ang ating sasakyan mga kapiston, hindi naman natin gagamitin kasi naka-quarantine tayo. So matitengga ang ating sasakyan. Kaya natin to ginagawa mga kapiston, iniiwasan nating matuyuan ng langis yung ibabaw ng makina. Kaya kailangan natin itong i-start every 2 days kahit 5 minuto. Kapag nangyari yun mga kapiston na natuyuan yung ibabaw ng makina at halos nasa oil pa na lahat ang langis, kapag in-start mo yan, natuyo ang ibabaw ng makina mga kapiston at walang langis doon, magkikiskisan mga kapiston yung parts doon sa cylinder head kasi nasa bandang taas yung cylinder head, andun yung camshaft. May posibilidad na magkiskisan yung mga kapiston tapos wala pa siyang engine oil kasi hindi naman agad magsisirculate yung langis pataas ng ganun kabilis. Kaya ang mangyayari doon, umiikot na yung parts ng camshaft, nagkikiskisan na sa kanila na wala namang naglulubricate na langis. Ang mangyayari doon, magagasgasan sila mga kapiston. Pag nagasgasan yung mga kapiston, mawawala sa specs yung halimbawa yung camshaft, mawawala sa specs yun. Ang mangyayari sa iyong makina mga kapiston, may maririnig ka ng ingay kapag umaandar ang makina. Yun ang iniiwasan natin mga kapiston, na magkaroon ng ingay ang iyong makina. So mas mabuti mga kapiston, i-start mo ang iyong sasakyan every 2 days kahit 5 minuto. At ang kagandahan pa nun mga kapiston, hindi malulobat ang ating battery. Wag mong i-plug, wag mong alisin ang negative o positive ng iyong battery kasi may mga bagong sasakyan ngayon mga kapiston o yung mga bagong modelo na kapag tinanggal mo ang negative, may mga parts may mga electronic parts ng sasakyan na nare-reset. Kaya mas mabuti mong gawin, start mo na lang yung makina every 2 days kahit 5 minuto. Naaalagaan mo pa yung makina, hindi pa malulobat yung battery. Yun lang mga kapiston, yung 5 tips na yun ang sundin nyo para mapangalagaan ninyo ang inyong sasakyan
ngayong home quarantine na dinaranas natin sa panahong ito. Maraming salamat mga kapiston, at sana may natutunan kayo sa aking ginawang maiksing video. Yun lang mga kapiston, maraming salamat.